May paglilinaw ang Department of Health kaugnay sa mga ospital na may zero balance billing. Alamin kung alin ang mga ito sa report ni MJ Mondehar. Hindi pa lahat ng ospital sa bansa ay sakop ng zero balance billing. Tanging piling ospital lamang ng Department of Health ang nakapagpapatupad nito. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, ang direktiba ng presidente ay zero balance o walang babayarang bill sa mga pasyente na naka-admit sa basic o ward accommodations ng DOH hospitals. Libre ang 90% ng mga kama sa ward. Ngunit kung pipili ng private o single room, ay may bayad pa rin. As of now po, ang zero balance ay na-implement sa 83 DOH hospital. Plus, alam ko po, ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Bacolod City ay zero balance din po. Hindi ko alam kung may iba pang LGU governor or city mayor na nag-i-implement din ng. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, kapag napalakas ang PhilHealth Benefit Package, mas maraming lokal na ospital ang maaaring makasunod. Pag napataas namin yung PhilHealth Benefit Package, palagi ko yung mga class 1, class 2 na mga LGU, kaya din mag-implement ng zero balance. So ang tutulungan na lang natin yung 4th class, 5th class. Narito naman ang listahan ng mga ospital sa buong Pilipinas na nag-aalok ng zero balance billing. Samantala, iginit naman ni Senator Bongo na nakasaad sa Universal Healthcare Law ang zero balance billing. Ang problema lamang ayon sa senador ay budget at tamang koordinasyon ng PhilHealth at ng DOH. Itong nasa Universal Healthcare naman natin yung zero balance billing. Actually, nandyan po yan sa batas. Yung zero balance billing na yan. Yung implementation lang po ang inaantay natin. Kaya sinabi ko, napakahirap po nito. Pondo po ang kailangan, pera po ang kailangan. So with the coordination between PhilHealth and DOH, siyempre ang sasagutin ng PhilHealth, ito ang portion na to. Ang sasagutin ng DOH ay itong portion na ito para to attain our dream na magkaroon po ng zero balance billing. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News.